nandito dito sa kusina. Kanina nagre-request si Papsi. Kakain daw kami dyan sa labas. Kila Emily. Kaso nag-busy naman ako sa aking online work. Paghanda ko muna ng pagkain yung mga anak natin. Ayan, yung ating mga baby loves. Guys, huwag kayo maawa kay Jamila. Kasi okay naman si Jamila. Kaya lang, kasi minsan ayaw niya pumasok dito sa loob. Pinapasok namin siya sa garahe, dun siya matutulog. Hindi siya po pwede dito sa loob ng bahay namin, guys. Kasi meron ako mga Shih Tzu. Napaka-sensitive po ng mag-alaga ng Shih Tzu. Hindi po sila po pwede na na ihalo dun sa mga aso na kagaya nila Jamila. Si Jamila kasi sanay siya dun sa labas na na gumagala. Okay naman po si Jamila, napapakain po siya ng husto. Yun nga lang, kahit ipasok namin siya dito sa loob, sa gamay garahe, lumalabas talaga siya kasi nasanay na siya na laging nasa labas. Nakakakain po si Jamila ng mahigit pa sa 3 beses sa maghapon kasi hindi naman alam nila Rochi, minsan napakain na namin siya dito sa dito sa amin. Pag umuwi siya dun sa kanila, papakainin na naman nila. Kaya napakapalad po ni Jamila. Tapos kaninang umaga, alas 5 pa lang, napakain na siya ni Papa. Kasi nandyan na siya. Pag gising niya sa umaga, pumupunta na siya dito sa amin. Kapag doon siya natulog kila Rochi. Kapag naman, dito siya natutulog, nandyan siya sa labas. Tapos, pagbukas ni Papsi sa umaga, meron na siyang pagkain. Kaya hindi po hindi po kawawa si Jamila. Okay po si Jamila. Ayun na, kumakain na ang 4 na bagets. Hoy, shh! Busin mo yan. Huwag ka mag-iiwan, ha? Marami nagugutom ngayon na aso sa labas. Maraming kumakain doon sa pagkain ni Jamila kapag hindi niya naubos, loko. Busin niyaan. Si Jamila, nandito siya, guys. Hindi kawawa si Jamila. Huwag po kayo mag-alala. Hindi naman, pag dog lover po ang nag-aalaga, hindi po niya pinapabayaan yung kanyang mga alaga. Dito po siya natulog. Oh, ayan si Jamila. Good morning, baby! Good morning! Ayan, nakita naman ninyo ang taba-taba, ang ganda-ganda ng katawan niya. Paano po magiging kawawa? Yan, bebe? Hindi po siya kawawa, guys. Napakataba, napakagandang aso, oh. Anak? Kawawa daw ikaw? Hindi po, kamo. Jaran! Kanina yung paayaw-ayaw, ayan, finisher. Inubos na niya yung pagkain ng mga bebe, pero siya lang talagang umuubos ng mga paunti-unti. Prepare ko na, guys, yung ating kanin sa biryani. Yan, 4 na taka lang para sa 1 kilo. Tapos mayroon siyang laurel, cinnamon, at mayroon siyang tawag dito star anise, kaunting asin, saka yung cubes, beef cubes. Ito po yung natin. Lulutuin ko na po ito as normal na rice ng naluto. Guys, ito yung ating special ingredients sa ating biryani. Green chili, yung siling pansigang, bawang, yung ating ano na ito? Luya. Nagahang kamatis, saka yung ating tawag dito, sibuyas. Ilagay natin sa ating blender. Panggisa sa ating karne. Pupure natin pala para talagang maalis yung lansa. Talagang sana lalagyan natin ng mantika para hindi dumikit sa ating blender para madaling mahalo. Mabilis lang yan. Kambing. Wala pong gisa-gisa yan.
Diretso lang siya. Kahit hindi mainit, talagay ko na para hindi siya magtilamsik. Oy, baba ka na. Kaya pang bumaba. Yun. Saka lalagyan ko siya ng kamatis. Ayan lang. Para nito guys, para malis yung lansa pa rin. Pero ito kahit hindi natin igisa, kasi hinugasan ko na sa suka sa asin, medyo malilis yung lansa ka yung amoy niya. Para pag ginagay natin sa ating kanin mamaya, ay swabing-swabe siya. Guys, naubusan pala kami ng chili powder. Ito lang aking ilalagay, yung ginawa naming chili paste ni Mama Love. Maanghang ito. Kaya siguro tamtaman lang ang aking ilalagay. Tatlong tablespoon. Yan. Ito pala yung mga spices natin. Ulitin ko ano. Ito yung ating biryani powder, coriander powder, saka yung curry powder, saka yung ating turmeric powder. Ito yung coriander seeds. Ito yung ating cinnamon, star anise, yung cloves natin, yung laurel cubes. Ito pala yung rosemary pala ito. Ayan, kompleto na. Saka ito yung walang chili powder. Instead chili powder, gumamit tayo ng chili paste. Ito yung ating puree. At saka kasalukuyang kumukulo-kulo na yung ating kambing sa ating skillet. Pag lumambot na yung kamatis, pwede natin hanguin at alisin yung balat. At pwede na tayo maglagay ng ating mga spices. Tuloy-tuloy ng kulo niyan hanggang sa lumambot. Ito naman guys yung ating biryani rice. Normal rice lang, wala kaming biryani rice talaga. Ayan o, paluto na. Yan, malambot na yung ating kamatis. Pwede natin alisin yung kanyang balat. Konti lang naman to, kaya mabilis yung ating pag-alis ng balat. Dumidikit-dikit na yung ating kambing sa ating kawali. Ay magpaalis. Ayan. Yan. Okay na yan. Yan o. Ang bango. Yung spices natin ang ilalagay natin. Yung ating mga spices. Yun. Yung ating chili paste. Kung mapapansin nyo guys, nag-dissolve na yung ating mga powder sa ating karne. At syempre yung kanyang amoy, talagang masarap na amoy ng isang biryani. Halo-haloin lang natin yan para manuot yung kanyang lasa dun sa karne natin. Medyo buto-buto ng kaunti, pero pag lumambotong, sarap. Tatakpan muna natin siya para manuot pa yung kanyang spices sa mga karne. Ang bango ng puree natin, solid. Ito po yung nagpapasarap sa biryani. Pero wala po tayong yogurt. Oo, yun, yogurt. Yan lang ang wala dito. Pero okay na to. Ano nasa kitchen namin, siya lang gagamitin. Hindi lang kalalabasan yan eh.
Yan oh. Halo-halo lang para yung tikit maalis natin. Yan ang masarap. Ang sarap ng amoy. Yan oh. Check na rin natin guys yung ating rice. Ayan, luto na. Pasisingaw lang natin para lumamig. Yung pala sinasabi kong rice, yung basmati rice, wala pala kami nun. Ayan na yung ating kambing. Alagyan ko na ng tubig. Yes. Yung dumidikit-dikit dito, yun ang masarap lambot na ano? Lambot na. Sarap. Pero mas masarap yung natatanggal-tanggal sa ano niya. Sa buto? Sa buto. Masarap pag ano, tayo lang dalawang kakain, pero pag pang-commercial, hindi pwede yun. Hindi pwede ganyan. Oo. Guys, luto na yung ating rice biryani. Sasalit na lang ito sa ating lalagyan para mabilis lumamig. Papalamigin pa yan? Oo. Okay. Lagyan na natin yung ating kanin. Hindi natin sasalansan kasi ano man naman. Mahirap lang. Guys, salang natin ng 10 to 15 minutes yung ating biryani sa low fire. Ano guys, yung ating biryani luto na siya, bali 10 minutes lang kaluto natin. Ayan na oh. Tama-tama lang para hindi masunog ng ilalim. Meron kasi kami ditong gulay. Kamote ito, maraming kamote. Tapos kamatis. Alamang. Hindi ako gumamit. Imbis na bagoong, alamang yung ginamit ko. Tapos, meron ako ditong hipon. Alamang hipon. Eh di wow. Tsaka ano, ang tawag namin dito, buridibod sana. Kaso ginisa ko naman guys. Buridibod na ano, na malunggay, bunga ng malunggay. Ito yung bunga, isang tambak din. Parang naipakita ko kanina umaga sa inyo o kahapon yung binili ni Papa. Tsaka kamote. Tawag sa amin dito buridibod na malunggay. Hindi ko alam guys sa inyo kung ano ang tawag nyo dito. Pero ginisa ko naman. Pakuluan ko lang ito, tapos palambutin ko yung ano, yung kamote bago natin ilagay yung malunggay. Nilagay ko na yung sili para mabango. Etong mga ano, pinagbasyuhan namin ng soft drinks. Iniipon na namin ni Papsi kasi gagamitin namin dun sa bukid. Pa! Ba't nandyan na yung kahon? Karton? Pinakit ko lang tayo. Oo. Ayun, dadali namin lahat yung ano. Dati guys, pinapahingi lang namin yun. Pero ngayon, iniipon na namin ni Papsi para magamit namin dun sa bukid. May mga plano kami ni Papsi na paggagamitan yan. Excited na nga kami na magkaroon na dun sa bukid. Para pag ganito, hindi ka nabuburyong dito sa loob ng bahay. Maganda rin kasi yung ano, yung meron ka rin pinupunta-puntahan na ganyan, hindi lang yung puro pamamasyal. Mabibisi ka dun sa mga ano, sa kapaligiran mo, di ba? Lagay ko na tong malunggay. Napakaraming malunggay, pero alam nyo guys, kaya namin ubusin ito ni Papsi sa loob na maghapon. Ako talaga,
Ewan ko kung bakit nagbago yung ano ko. Parang gustong-gusto ko yung ano, yung mga ano, gulay-gulay na ngayon. Siyempre, nagkakaedad na tayo. At saka yung panlasa ko, guys, minsan gusto ko matamis, minsan mangga na lang na hinog, okay na. Ulam na. Ayan, check na natin. Woo! Pwede na. Ito na to. Sunod ko na dito yung ano, pagkain ng mga doggies. Okay na. Ay! Luto na ito, guys. Ito yung atay. Ilang beses ko na ito na hinugasan, guys. Pero talaga, madugo talaga ang atay. Kaya, andyan na lang siya sa strainer. Yung ano, yung kamote. Ayan, nilalaga ko na. Tapos, pagkaluto ng kamote, saka ko lang nilalagay yung ano, yung atay. Ganun ako magluto, guys. Ng pagkain nila. Wala itong asin. Basta nilaga lang. Ay, naubusan kami ng dahon ng malunggay. Kala ko dahon ng malunggay ilalagay ko dito. Bus na pala, sabi ni Papa. Hindi kami nakakuha kahapon. Luto na yung ano. Hindi. Kamote nga ang ano ginawa ko ngayon Kasi para maiba naman. Pagkain nila. Oops. Ito na, guys. Luto na ito. Ha? Ayan na. Ayan na. Kumakain na yung 4. Gusto ni Bella yung ano, kamote, saka yung atay. Pero ayan na naman, nag-iinarte na naman, kalahati. Binalikan. Atay, kahit din si Sky, yung dalawa, gustong-gusto nila. Pero ayan, alam mo, ang ugali kasi nitong si Bella, iiwanan niya yun, yung pagkain niya na yun. Tapos, kukunin niya yung mga maliliit na mga hindi naubos nung dalawa. Yun ang inaabangan niya. Tinan mo. Andun siya. Nakaabang yan. Nakaabang yan. Tinan mo. Mas marami pa yung iniwanan niya dito kesa yung kukunin niya doon na pagkain. Tapos ito, marunong na rin ito Lilipat siya dyan sa pagkain ni Bella. Ayan sila. Gustong gusto. Si Mami Kakay, busin mo yan, anak. Para lalakas na kayo. Konti lang yung dog food nila sa tanghali. Sa umaga talaga marami kaming binibigay. Sa tanghali, konti na lang. Tapos sa hapon, konti na lang. Pero pag nag 1 year na ito, itong dalawa na maliit na ito, umaga sa kahapon na lang yung pakain namin. Kasi yan, pag hindi namin bibigyan si Bella, sa kasi si Sky, mahinggit sila kapag yung dalawa lang na yan ang kakain sa tanghali. So, binibigyan na rin namin sila kahit konti. Kaya pinaliguan namin yung mga chikiting ulit. Tapos na yung dalawa, ang sisigla na nila. Shh! Huwag na magkagatan. Si Sky naman, susunod ko si Sky. Lika na, Kakay, lika na. Tara na. Ayan na, last na si Sky. Sakit ng balakang ko, likod. Papunas ka na kay Papa mo para tapos na. Hello guys! Pauwi na kami ni Papsi. Ginabi kami, kani kami sa bukid. Gabi na. Alas 10 na ng gabi. Pero nakakatakot paliwanag kasi ang daan. Hindi ako makita. Hello guys, good morning uli. Ayan ang ating mga bebe. Nandito sila nagpapahangin. Andyan sa gilid-gilid. Sa may tabi ko lang. Si Papa, syempre, laging busy dito sa kusina. Guys, tapos na ako mag-edit. Nakapag-edit na, nakapag-upload na ako. Ayan, ang ulam namin ay nilagang... Lagay mo lahat para masarap. Nilagang buto-buto ng baka. Ang cute. Aming sibuyas. Lagyan namin ng ng saging na saba. Tapos eto, beans. Tapos eto. O, diba? Sa gulay pa lang pasok na sa banga. Sarap. Ano na, malambot na ito? Ha? Yes. Yes. Maganda talagang palambutan itong Salad Master, Naka-segway. Hindi mo hiniwa-hiwala yung buto pa. Dikit-dikit pa.
Mahal, meron parang medyo may laban pa. Ah. Pero hindi na siya nakalublob kasi kailangan nakalublob yung ano niya, laman niya. Para ano. Oh, medyo may laban pa. Masarap ito yung ano nalalaglag sa ano, sa buto. Huwag naman masyadong laglag. Ang bango. Lambot ko na ho yan sa ating salad master skillet. Tinilipat ko lang dito sa malaking lalagyan. Mayroon saging. Saka yung ating gulay. Ay mayroon tayong repolyo saka yung long beans. Baguio beans. Pakukulang-kulang. Malambot na yung ating baka. Ayan po. Guys, ganyan natin yung ating green beans or Baguio beans. Tandahan lang yung apoy natin para hindi siya malusak. At malambot na rin yung ating karne. Sabay takip. Ayan, luto na. Dito po natin lagay yung ating repolyo yung panghuli. Ano po yan?